Marami pa rin pinoproblema ang ating pamahalaan para sa ating bansa. Ngunit hindi pa rin gaanong pinagtutuunan ng pansin ang ating mga kababayan na nakatira sa gilid ng ilog at sa ilalim na rin ng tulay. Matutunghayan natin ang pamumuhay ng mga taong nakatira dito at kung paano nasusolusyonan ng pamahalaan ng suliraning ito. Ano-ano nga ba ang mga planong isinasagawa ng pamahalaan ukol dito? Paano nga ba ang pamumuhay ng ating mga kababayan na nakatira lamang sa gilid ng ilog? Ano-ano nga ba ang mga problemang nararanasan nila dito? Ano-ano ang mga paghahanda na ginagawa nila para sa mga sakuna kanilang nararanasan? Malinis ba ang kanilang kapaligiran? Ano-ano ang mga masasamang naidudulot nito sa kanilang kalusugan? Sa aming pangangalap ng impormasyon, masasagutan natin ang lahat ng mga tanong na ito. Mapapansin na marami sa ating mga kababayan ang nagtayo ng kanilang bahay sa gilid ng ilog at mapapansin din na maraming mga basura sa paligid at walang kaayusan ng mga bahay. May mga nagtayo rin sa ilalim ng tulay. Sa aming paglilibot, napansin namin ng mga batang naliligo at nagtatampisaw kahit marumi ang tubig. Ganyan po siya kalalim araw-araw. Yung video. Hindi syempre umulan. Si ano yung isda? Ano po? Nakakain po? Ano po klase isda mga nandyan? Mga ilan po nahuhuli si Kuya? Naabutan namin ang isang lalaki na namimingwit ng isda sa tabi ng ilog. Naikwento niya sa amin na marami-rami rin ang nahuhuli niyang isda sa araw-araw at ito ang pagkain ng kanilang pamilya. Naobserbahan namin na marami sa mga taong nakatira dito ay walang trabaho at walang kinabubuhay para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang ilan pa sa kanila ay nagsusugal lamang at maraming mga bata ang naglalaro at hindi nag-aaral. Gano'n na po kayo katagal dito? Mga 16 o 12 years, gano'n. 16 to 12 years? Up to 16 years niyo po pagtira dito. Ano po ba yung kadalasang sakuna ang nararanasan niyo po dito? Baha. Baka, especially po pag bagyo. Ano pa po? Yun lang. Baha lang naman talaga kalaban natin. Yung sa, ano po, place po ba? Yung sa mga sakit, gano'n. Ano po Ubot yung- sipon. Yun po yung common na nagiging sakit dito. Eh, yung sa mga dengue naman po, gano'n. Wala. Wala naman po. Yun. So, yun po sa sanitary na sa pamumuhay po. Basta naman. Mahirap. Kasi minsan wala ka mag-CR. Ng CR. Kasi lubog sa tubig. So, ngayon pong may mga bagyo, ano po yung kadalasang ginagawang paghahanda po natin? Yung mga gamit, inaayos, nililigpit-ligpit na. Para kung tumaas yung tubig, sisimulan mo ng hakutin sa mas mataas na lugar. So, yung sa mga bata naman po natin, safe po ba sila sa ilog? Ay, hindi. Kasi pwede silang malunod dyan. Pero may nangyari na po bang ganun dito? Wala pa naman. Wala pa naman po as for now. Yung sa nangyari na po bang sakuna dito, meron na po bang pangyayari na lumikas po kayo ng ibang lugar? Diyan lang, sa ilalim ng tulay. Kasi mas mataas dyan. Ah, dun po hindi po inaabot na. Hindi, dyan. Ilang years na po kayo nakatira dito? More than 20 years na. So yung bahay niyo po ba dito po? Actually, illegal settler. Legal settler. So malapit lang po ba kayo? Malapit sa ito. So yun. Yung sa mga nagaganap pong kalamidad dito, kadalasan po di ba baha? Ano po yung kadalasan ginagawa ng barangay officials para po sa mga nasasakupan? Ang mga barangay official simula sa kapitan,
Lahat na mga konsihal, pati mga barangay, hanggang sa barangay, dami si Sugar Force. Ngayon na mobilize kami, mobilize yung mga tao para sa paghahanda. Bago pa man po yung kalamidad kasi meron tayong paghahanda. Diba? Meron nang nakamobilize ng mga tao na paghahanda. Ang ano na lang doon, pagalawin na pakikilusin na lang sila para, ano ba, may tumaas ang baha, may nagmo-monitor, merong naghahanda kung ano mga gamit na dapat gamitin, tsaka yung mga, kung sa i-evacuate ng tao, merong may committee sila, parang committee na nakaantabay para ano yan ang mga tao. Speaking po dun sa location, yung di ba po sa paglipat po nila, saan po yung lugar na pwede silang mag-evacuate? Sa ngayon nga kasi, ang evacuation center natin, may bunga, is doon sa covered court ng may bunga sa likod ng simbahan. So yun, umako naman po tayo sa kriminalidad. Gano'n po kataas ang porsyento yung mga nagaganap na krimen dito? Dito sa hindi porsyento ang ano namin eh. Hindi mahirap kasi ano yung porsyento dahil wala naman tayo pagpapatayan kung ilan talaga, di ba? Narito siguro, sa 1 month siguro, may nangyayari sa buong may bunga. Kung pangaranihan wala ng mga sikito, theft. Theft. Ganun ay mga pangilan-milan na away, away magkait bahay, subaan ng pagsusubaan ng utang, ganyan. Yun po, Tapos, pero yung serious na kriminalidad, theft lang naman naman dito. Siguro, sa isang buwan, may nangyayari isa o yan, dalawang. Hindi naman ganong kataasan. yun po sa mga thief na yon, mga ilang taon po kadalasan ang mga... Karamihan dyan, ang involved yung mga mga minor de edad. 15 to... Less than 15 pa yung iba. mga Less bata. than 15 hanggang mga 17. Kasi, talaga naman yung patas ngayon, di ba? Ano po ba sila, out of school youths? Karamihan mga out of school. Pero yun po sa pag-aaral nila, yung iba naman po ba nag-aaral? Nag-aaral naman yung iba. Ang problema lang talaga nababagkada. Yung barkada alam mo, barkada niya na sa sa mahihirap na komunidad. Marami talagang hindi nag-aaral tapos nadadama yung masinagda. Naman lahat, hindi naman sila lahat tapos ng gusto. Tuwing gabi po ba, yung marami po ang nangoronda para po sa security? Meron, marami naman yung Biseo natin, yung Biseo, yung barangay tawag natin is nagro-ronda naman, palagi. Actually, meron kaming task force na sa floodway lang para ito lang bantayan nila. At kasi meron pa rin nakakalusot. Alam mo mga bata Hindi yun. naman po natin makaiwasan po talaga. So, ano po yung number one problema po dito? Sa may bunga. Kahit wala namang ang problema lang naman kasi dito, yung kahirapan na lang eh. Kahirapan na naman talaga, wala trabaho, hindi naman na. Yung usually po problema ng mga tao. Yung kahirapan lang. Yung sa sanitation, sir. Hindi naman gano'ng sanitation kasi regular naman yung regular naman yung ng basura. Ang magiging problema lang yung sa ngayon natin kasi tataas nga, tag-ulan na. Tag-ulan tayo ngayon, yung baka mag-outbreak yung dengue sa atin dito. Pero naman sana. Diba? Tag-ulan sa atin. Yung sa mga tao naman po na nakatira dun sa may ilalim ng ilog. So, yung paano po yung sanitation nila doon, kung saan po sila nire-relocate? Meron sa tabi ng ilog, merong programa ang city government na yung iba na relocate sa Calauan, Laguna. Oo nga. Sa Calauan, Laguna, yung iba, tinanggal na yung bahay. Pero may mga naiwan. May mga naiwan sa, hindi pa naman kasi completely na lahat, natanggal lahat yung bahay sa easement tawag yan sa kilid ng ilog.
umpisa ng kuha ng camera. Hindi pa naman natatanggal lahat, kaya may mga naiwan. Alam mo, Pero sa Kalawan sila ni-relocate. okay, yung ano namin. Problema lang sa Kalawan is livelihood. Mukhaan mo yun. Walang livelihood sa nakaprograma para sa mga lilipat sa Kalawan. Kaya yung iba, pag bumabalik dito, nangungupahan, nakikita sa mga kamag-anak. Hindi ko ba intindahan dito eh. Ang tama kasi ng camera natin. Ano po ba yung plano ni God yun sa lugar niyo? Sa munisipyo yan. Ang wala pang konkreto plano na kanya nilalatag sa mga tao. Ano lang yan? May long term yata sila na Sa munisipyo. ang pagkakaalam lang namin, may long term sila na plano dyan. Kasi may Tatanggalin ko lang ang orbit camera. yung tabing ilog. Kaso lang hindi pa na-implement ang may dahil na kulang nga yung relocation Nakita yung tao, pwede mo ito, pwede namin hulihin yun. para lipat yung mga tao na. Pero nakaagapay naman po yung mga Ay, oo. Pupunta ka Sila nga, munisipyo. project na ngayon ng ano yan, ng city government na say na yung pagpapalipat ng mga tao sa Laguna. Sa tulong na rin ng ano ng council namin ito, barangay council, captain namin. Sino yung kukumplain nyo? Ayos naman, naman. Actually, libre sila sa ano sa transportation, meron pa silang allowance. Pag ano, Ang ano lang yan, wala lang long-term livelihood na inilatag para sa kanila. Marami pong salamat. Maraming salamat. Maraming epekto ang pagtira sa maling lokasyon. Isa na dito ang problema sa kalinisan at kalusugan ng mga mamamayan. Hindi rin naiiwasan ang pagkakaroon ng mga kaguluhan at sakuna. Dahilan ito sa masikip na espasyo at madaming tao na ninirahan dito. Masasabing kulang sa pansin ng pamahalaan ang mga kabayan nating ito dahil hindi natutugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan na magkaroon ng maayos na tirahan.